Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok, dala niya ang 2 tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino saka ibinuho sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon." Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapatatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Anupat na pamumugara ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula nang likhain ang sanlibutan.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isa ho sigurong katangian nating mga tao ay yung pabago-bago ng isip. No? Siguro hindi mawawala sa katangian natin o di ba sa katayuan natin na magbago-bago din yung ating desisyon, magbago yung ating isip, magbago yung ating kamalayan. No? Minsan ganun talaga yung parte ng ating pagkatao. No? May desisyon ka na tapos parang pag may nakita kang ibang anggulo, biglang magbabago yung desisyon mo. Hindi kaya may napili ka na, tapos may nakita kang mas maganda, biglang babaguhin mo bigla iyong pipiliin. Parte siguro ng pag-iisip natin iyon. Kasi naghahanap tayo ng mga bagay na mas swak, hahanap tayo ng bagay na mas okay, naghahanap tayo ng mga bagay na para bang mas kapaki-pakinabang sa atin. And minsan, ganun din yung nangyayari sa atin pagdating sa pagsunod sa Diyos. No? Yun yung nangyari dun sa bayan ng Israel, sa mga Israelita dun sa ating unang pagbasa. Matapos nilang tingnan yung paggawa ni Moises o yung ginawa ni Moises bilang kanilang pinuno, matapos nilang makita yung mga kababalaghan, yung mga milagro na pinakita ng Panginoon sa kanila, nandun sila ngayon, naghahanap ng ibang Diyos. Kasi yung mga sandaling iyon, hindi nila maramdaman ng Diyos. Hindi nila makita ang Diyos. Kaya, ganun na lang yung paghingi nila ng bagong Diyos. Gusto nila yung nakikita nila. Gusto nila yung pwede nilang maramdaman. Gusto nila yung para bang may makikita silang sasambahin nila. Kaya ganun na lang yung reaksyon nila na gumawa ng isang estatwa, gumawa ng isang imahe, no? Nagawa sa kanilang mga ginto. Siguro, ganun din nangyayari sa atin minsan. Kung paano tayo pumili ng mga bagay-bagay, kung paano tayo pumili ng mga sitwasyon, kung paano tayo magdesisyon, kung saan tayo makakakita ng kapaki-pakinabang sa atin, ng mga bagay na mas papabor sa atin, minsan ganun din tayo magdesisyon kung paano tayo susunod sa Panginoon. Kapag ang isang bagay hindi na pabor sa atin, kapag ang isang bagay ay para bagang magdadagdag lang sa pahirap sa atin, ay hindi ko na susundin yan. Kung hindi na practical, baka hindi ito yung tawag ng Diyos sa akin. No? Pero alalahanin din ho natin na kahit pabago-bago yung ating pag-iisip, kahit pabago-bago yung ating desisyon, ang Diyos hindi nagbabago yung kanyang desisyon. Ang Diyos hindi nagbabago ng pagmamahal. Ang Diyos hindi nagbabago ng salita. Kung ano yung kanyang inihasik, kung ano yung kanyang itinanim, hindi magbabago iyon. Siguro ganun din yung makita natin sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Makita rin natin yung ating pananampalataya sa ganong diwa. Kapag yung mga bagay-bagay ba na hindi napapabor sa atin, kapag yung mga bagay ba na hindi na practical sa atin, madali na lang natin isang tabi, madali na lang natin ipagsawalang bahala. Pero yung mga bagay na pabor sa atin, yung mga bagay na okay sa atin, lalo na pagdating sa ating pananampalataya, tuloy lang. Pero tingnan din natin na kahit wala yung ating desisyon, kahit wala yung ating pakikisama, patuloy pa rin naghahasik ng pagmamahal ng Panginoon. Ang tanong lang sa atin, gaano ba tayo kabukas? Gaano ba tayo inaalay o gaano ba natin binubuksan yung ating sarili dun sa biyaya na iyon? Gaano ba kabukas yung ating puso at isipan na makita na patuloy yung pagmamahal, patuloy yung salita, patuloy yung paghahari ng Diyos na ipinapakita niya sa atin. Sana ito rin yung makita at mahiling din natin sa araw na ito. May maaaring pabago-bago tayo ng isip, maaaring pabago-bago tayo ng desisyon paminsan-minsan, pero sana wag nating isaalang-alang ito sa ating pananampalataya. Huwag natin ito isaalang-alang sa pagsunod natin sa Diyos. Huwag sana natin gawin na praktikalan lang yung pagsunod sa Panginoon. Dahil yung pagkamatay ni Jesus para sa atin, hindi lang praktikalan iyon. Tanda ng kanyang pagmamahal. Namatay si Jesus, nagpakasakit si Jesus, hindi dahil sa dahilan na yun yung praktikal na gawain, pero tanda ng napakalaking pagmamahal para sa atin. Hindi po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.
through His loving eyes.